bring us a prayer. Isa pong pinagpalang hapon sa bawat isa. Amen? Lahat po ng blessed magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Nasa pag-aaral po tayo ng mga distinctive qualities or distinct characteristics po ng isang mananampalataya. Na kapag ikaw ay Kristiyano, malalaman mo po ang tunay na Kristiyano, hindi po niya kaugali ang mga taga-mundo. Amen. Dapat po maliwanag po yon. Hindi po tayo nakikiayon. Sabi nga po ng Romans 12:1, do not conform any, or 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world. Sa NLT po, do not copy the behavior of this world. Bakit po? Kasi po dapat kakaiba po ang ugali ng isang Kristiyano. Dapat po nagiging kamukha po natin si Kristo. Amen. And that is why yung first Sunday po natin, na pag-aralan po natin yung pong believers God kind of love. Na ang tunay na pag-ibig ay nanggagaling po sa Diyos. Hindi galing sa LGBTQ, hindi galing sa mga congressman, hindi galing sa mga senador, hindi po galing kung kaninong Poncio Pilato. Because the source of love, true love, ay galing po sa Diyos. Dahil sabi po ng banal na salita ng Diyos, God is love. Amen. Huwag niyo pong babaliktarin niyo kasi pag binaliktad niyo, hindi na po tama yun yung love is God. Never pong nagiging God ang love, nagiging Diyos ang love. Amen. So God is love, meaning the source of true love ay galing po sa Diyos. Amen. Hindi po galing kanino man. Ay yung sa mundo po, yung pong lalaki sa lalaki, babae sa babae, may asawa na, pumapatol pa sa iba, hindi po lust yan. Ay, hindi po love yan. That is lust. L-U-S-T. Prangkahan po, libog po yun. Hindi po yun pag-ibig. Amen. Amen. Bria pong mas explain kaya pa. Atin dyan yun siguro ito. And ang love po is the fulfillment of the law. Kung isa-summarize mo po, ang buong kautusan ng Diyos, ito ay nasa-summarize po sa love. Because love does not harm his neighbor. Yun po ang love. And then, napag-aralan din po natin, the following week ay yung pong believers, joy, and peace. Hindi po pwede pag-iwalayin ang joy and peace. Kung meron kang joy, meron kang peace. Kapag ikaw ay peaceful, ikaw ay joyful. Ang joy po is different po sa happiness. Bagamat yung joy is being happy all the time, even in the midst of trouble. But happiness ay nangyayari lang po yan kapag po pleasant yung situation, merong happenings, parang merong birthday, may fiesta, may Pasko, pagtapos na yung okasyon, wala nang happiness. Pero yung joy, kahit wala pong okasyon, kahit nasa gitna ka ng problema, meron kang joy because that joy is nanggagaling po sa ating Panginoon. So hindi po tayo, wala pong Kristiyanong naglulungkot-lungkutan. Kaya kapangpangan po walang Kristiyanong magmanok-manukan. Amen. Dahil alam nyo po, kahit puno tayo ng problema, alam po natin matagumpay tayo dahil kay Kristo. Kaya dapat lang po tayong merong kapayapaan at meron pong kagalakan sa ating pong mga buhay. And ang peace po, alam niyo, kanina pinag-pray po ni Sister Sarah, ang peace sa Israel sa after po ng ilang dekada, no? After po ng ilang dekada, ito po yung pinaka-wars na giyera na nangyari po ngayon sa Israel after po ng 1948. Now, baka tanong niyo po, bakit po pinagpipray natin peace? Di ba nangyayari sa Bible? Sabi ng Bible, magkakaroon ng giyera, wars and rumors of war. Yes, pero sabi ng Lord, pray for the peace in Jerusalem. Ang kapayapaan po ay hindi po, it is not the absence of war. Peace is not the absence of war. You can experience through peace, the peace of Jesus, the shalom of Jesus, even in the midst of trouble, even in the midst of trials, even in the midst of war. Amen. Yun po, ang tunay na kapayapaan, kahit nasa gitna ka ng gera, meron ka pa rin kapayapaan dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun po ang pinagpipray po natin sa Israel. Kaya kung kayo po, kung anumang klaseng gera meron po kayo, have the peace of Jesus. Na alam niyo po, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Being peaceful and being joyful, these are expressions of faith. Kung wala ka pong peace, kung wala kang joy, that means hindi ka talaga nananampalataya sa Diyos. Nagdududa ka na baka pabayaan ka ng Diyos. God is pleased, ang sabi po sa Romans 14:17,
For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit, because everyone who serves Christ in this way are pleasing to God and receives human approval. So ibig sabihin po, God is not pleased if you don't live your life peacefully and joyfully. But kahit meron kang problema, kapatid, and you learn, you exercise, you practice peace and joy in your life, that is faith. And God is pleased. When God is pleased, He rewards those who earnestly seek Him. Hebrews 11:6. Amen. Lawin niya po yung abi, yung siping niyo po nung masayaya po yun, o makabusangot na naman. Yan na naman yung pastora yan. Ngayon po, pag-aaralan po natin, bakit distinct po tayo sa kamunduhan, sa mga taong unbeliever, dahil tayo sa patience and kindness na bigay po ng Holy Spirit po sa atin. Now, ang patience and kindness po, no, dalawa, hindi rin po pwedeng paghiwalayin yan. Kung ikaw ay pasensyoso, mabait ka rin. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na mabait ka pero wala kang pasensya. Imposible po yun. Now, let me define patience first. Patience, sabi po sa dictionary, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Sabi po dyan, meron kang ability, meron kang power na tanggapin or i-tolerate, ano man yung po yung mga delay sa buhay, ano man yung mga trouble sa problema, or even sufferings and pain na hindi ka nagagalit. Hindi po patience po yung hindi mo in-express yung galit mo, hindi ka sumigaw, that is not patience. Kung ikaw naman ay galit sa loob-looban mo. Nakukuha niyo po yan? Pwede kang hindi sumigaw eh. Pero sa loob-loob mo, nagmumura ka na, talagang galit ka, nanggigigil ka. That is not true patience. Ang patience po, sa kaloob-looban mo, meron ka pa rin peace and joy. Magkakadugtong po yan. Ano lang po yan, hinati-hati lang po natin yan sa 5 bahagi po ngayon. Hanggang sa mga susunod pong linggo. Pero magkakadugtong po yan. Kung meron kang love, imposibleng wala kang joy, imposibleng wala kang peace. Kung meron kang love, imposibleng wala kang patience, wala kang kindness. Sa susunod po, imposibleng wala kang goodness, wala kang faithfulness, imposibleng wala kang gentleness and self-control. Lahat po yan ay bunga po ng love. Yan po ay bunga ng Espiritu sa atin. Bigay po ng Espiritu sa atin, tinanggap po natin si Lord. Lahat po na nakaunawa na magsabing Amen. Ang mga synonyms po nito is forbearance, sabi po dyan, long-suffering, calmness. Sa Tagalog po, para mas maiunawaan po natin, pasensya, pagtitiis, pagbabata, pagtityaga, pagpapaumanhin. Amen. Masuunawaan po natin. Now, ang kindness naman po, ang medyo kaibahan po niya, ito po, the quality of being friendly, generous, and considerate. Kabaitan, mapagbigay. So halos, kung titignan niyo po talagang magkadikit po ang patience and kindness. Kaya nga po ang kindness and patience, para po silang isang coin na kara at krus. Hindi po pwedeng pag binaliktad mo yung kara, sa baliktad po niya, kara pa rin. O hindi pwedeng yung isang coin ay puro krus. So ang isang coin pong yan ay para po siyang, ang patience and kindness para po siyang coin na meron po siyang dalawang side na hindi po pwedeng paghiwalayin. And did you know, kapag ikaw ay pasensyoso, mapagbata, at mabait po, humahaba ang buhay mo. Marami pong na-atake, na heart attack dahil po sa sama ng loob. Hindi mapagbigay, hindi mapagpasensya, hindi mapagpatawad. Kaya nga po, alam niyo po kung tayo ay pasensyoso, no? At lagi nating natutunan na meron tayong kagalakan sa ating mga puso. Sabi po ng Proverbs 17:22, a merry heart doeth good like a medicine. No, ang masayahing puso po, yun po, a cheerful heart is a good medicine, but crushed spirit dries up the bones. Alam niyo po, pag masyado kang marami kang reklamo sa buhay, masyado kang bugnutin, masyado kang sumpungin, sensitive po, mapupuno ka ng arthritis. Dry up the bone. Sabi po, it dries up the bones. Pero yung pong cheerful heart, na talagang sa kaloob-looban mo, kahit inagrabyado ka na, meron ka pa rin pagpapatawad dahil nasa iyo si Kristo. Therefore, you can live joyfully, peacefully, dahil binigyan ka ng pagpapasensya at kabaitan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen.
Naulitin po natin ang pinaka-verse po natin, Galatians 5:22-23, sabi po dyan, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi po dyan, against such things, there is no law. Let's pray first. Heavenly Father, we just want to thank you and praise you, worship you, not just for all the things that you have given us, Father, but we worship you, we praise you for who you are. You are the Holy God, the Holy One of Israel. You are our Redeemer, our Savior, our Healer. You are our everything to us, O God. And Father, we thank you na nandito po kami, binigyan niyo po kami ng kalakasan. Salamat po, kami po yung malakas at wala po kami sa banig ng karamdaman. We pray, Father, na kayo po ang magpala sa bawat isa. Sa bawat salita na maririnig po namin ngayon na nanggagaling po sa inyo, we allow you, Holy Spirit, to move to each and every individual, lalo na po sa mga bisita po namin for the first time they attended, Lord, ito pong yung gawain. I pray that lahat po ng nandito, maging ng mga nasa online, O God, will be surrounded with the power of your love. Salamat po, Panginoon. Help us to understand your word. Give us the fresh revelation, Father. And as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Now, let me repeat, baka na-discuss na po ng mga ibang pastor to na nag-preach po ng 2 Sundays dito. Ang bunga ng Banal na Espiritu hindi po siyam, kundi isa. Ang siyam pong nakikita nyo po dyan, yan po ay mga elements or sangkap ng buwan ng Espiritu. Kasi nakalagay po dyan, the fruit of the Spirit. It is not fruits. Hindi po siya plural, wala siyang S, singular. Kaya nga po, sabi po dyan, parang wrong grammar po siya, no? The fruit of the Spirit is, hindi po siya R. Because ang pinakabunga ho talaga dyan is yung love. No, kung meron kang love, meron ka na po ng lahat ito. I hope na unawaan po natin. Hindi mo pwede sabihin ako, may bigyan naman ako pero wala akong pagpapasensya. Hindi po. Meron po kayo, kung tinanggap nyo ang Lord Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, meron po kayo. Kailangan nyo lang i-exercise, kailangan nyo lang pong i-practice sa iyong buhay. Amen. Hindi pwede sabihin wala akong ganito. Hindi po, nalilinlang lang kayo ng inyong puso o ng inyong damdamin o ni Satanas. Always remember, yung emotion po natin, yung puso po natin, sabi po ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all. And beyond, it is the most wicked, ang sabi po. Ang puso po, ang emotion po natin, ang feelings po natin, ang pinakamapanlinlang sa lahat. Hindi man si Satanas ang pinakamapanlinlang sa lahat. Ang pinakamapanlinlang po sa lahat, yung puso po natin na hindi nagpapasakop sa banal na espiritu, na hindi nagpapasakop sa salita ng Diyos. Mapanlinlang po yan. Kaya kung may asawa ka na, naisip mo na in love ka sa isa, nalilinlang ka, madidemonyo ka kanyan. Na-LUST ka na naman. Hindi po yan love. No? Kasi talagang lagi ko siya naisip, nung may hikit, may in love ka. Nung bulag ka, may in love ka. Lamaran ka mo. LUST yan, burit Tagalugan kay Pasibayo. Pag sinasabi ko po sa Tagalog, wala mo mag-earthquake. Hindi tayo sanay. Hindi po yan love. Yun po ang tunay na pag-ibig. Love is pure. Amen? Love is pure. Hindi po siya unholy thing. Ang sex po is only sacred within the bondage of marriage. Outside the bondage of marriage, that is evil. Huwag niyong sabihin na, hindi, pastor, hindi na usong kasal ngayon, papel lang yan. Pera mo, papel lang rin din. Nung mo, buri pa mo kaya kami. Yung titulo ng bahay, yung titulo, yung ORCR ng sasakyan, papel yan. Yung diploma, papel din yan. Pero hindi papel ang pinag-uusapan, yung nakasulat kasi sa papel. Sa marriage contract, ang nakasulat sa papel, no, ay na hindi kayo maghihiwalay. Kamatayan lang ang pwede maghiwalay sa inyo. Yun lang po yung Kung meron pong hindi kasal sa inyo dito, kasal do ko po gag libre. Kenin mo. Kayo rin kayo. Kesa po, ang pangit pong pakinggan na yung partner ko. May sabi ng asawa, kasi talaga asawa. Amen. You want to receive the full blessing? Kahit lang sa isip mo, kung minsan hindi ka, makanahanuin niya, asawa kayo ba? Yung wala pang asawa sa inyo, huwag kayong makikiusap. Kasi, pastor, magandang magkasabukan. Biyasa ko paking Bible? Magkasubukan?
LUST na naman yan. Libog. Potay, wala naman natin dyan. Nasabihan yung lugod. Nung ngayon mo kayo man niya, kumpanyagapan niya. Kaya nga po, let us learn this, kailangan kakaiba tayo sa mundo. Kung ikaw ay tunay na ligtas, alam niyo po yung mga nangyayari ngayon sa mundo, araw-araw may lindol, sa buong mundo po, ang dami pong mga volcanoes na nagising po. Dito lang sa atin, 2 po, sabay pa. Araw-araw po, mayroong binabaha at nasisira po ang kanilang mga bahay. Ngayon lang po nangyayari yan. And for the first time, ngayon po, ang napakaraming ilang libo na po ang namamatay ngayon sa Israel, kasama po yung mga ilan sa mga kababayan po natin. Anytime po, magra-rapture na. Alam ko po, tayo lahat may mga pangarap, pero iba po kapag umuwi na tayo sa kalangitan. Ang tanong, sigurado ka bang uuwi sa presensya ng Lord? Dahil po nang sigurado, magsabing amen. Tayo po nakakasiguro dahil hindi po sa ating kabutihan, sigurado po tayong ligtas dahil ang kaligtasan ay biyaya po ng Diyos. Regalo po ng Diyos. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo, binigyan karapatang maging anak ng Diyos. Hindi dahil tayo ay perpekto. Kung hinihintay mo kapatid na maging perpekto ka bago mo tanggapin si Kristo, kailanman hindi mo na siya tatanggapin. Dahil kahit ako, kahit sino po, walang perpekto. Umaasa lang tayo, pati po ako, umaasa lang po ako sa habag at biyaya ng Diyos araw-araw. Pero iba, nagkakasala pa rin ho tayo, pero iba po yung nag-e-enjoy ka sa kasalanan. Kung nag-e-enjoy ka rin sa kasalanan, may mga demonyo pa rin sa iyo. Amen. Kailangan maliwanag po ito. Nagkakasala tayo, yes, pero hindi ka komportable kapag nagkasala ka. Agad kang humihingi ng tawad sa Diyos. At hindi mo na siya as much as possible uulitin. Dahil ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Kung inuulit mo yan, sinasadya mo pa, pinagpaplanuhan mo pa, talagang demonyo ka na lang. Amen. Nyay kay buring speaker rin, panyabiyanak yung asbuk na yan. Masating na pong daretsa, nala akong pakialam hanggang ngayon. Maligtas ka mo, kapatid. Maligtas lang po tayo. Dahil kapag namatay po ang bawat isa po sa atin, kahit po ako, hindi niyo ako pagtatanggol. Ang magtatanggol sa akin, pag namatay ako, walang iba kundi si Kristo lang. Kahit yung asawa ko, hindi po niya ako pagtatanggol niyan. Kahit sino po, wala pong, kaya dapat maging loyal tayo, maging tapat tayo kay Kristo lang. Amen. Kaya importante po itong pagbabata pong ito. I hope na magbata po kayo ngayon dahil ako ang speaker niyo. Amen. So, alam niyo po na ang patience at saka po yung kindness, ito po ay bunga, sabi ko nga kanina, bunga ng love. Nandito po yan sa 1 Corinthians 13:4. Sabi niya, and kind. Mawawala yata yung mic ko. Okay, love is patient and kind. Love is not jealous or full or proud. Ang sabi po dyan, ang tunay na pag-ibig po ay pasensyoso at mabait. Ngayon, kung may boyfriend at girlfriend kayo, ngayon pa lang, wala nang pagpapasensya, hindi na mabait. Lakwan nyo na yan, mademonyo yan, magiging impyernong buhay po nyo. Mag-pray kayo ng iba. Amen. Wala nang pagpapasensya yan, paano pa mag-asawa kayo? Amen. So, let us, na tayo sa first point natin, medyo mahaba din po ito. We are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience and kindness towards difficult. Hello, sound check. Namilyari? Hello. Anyway, nakalita na. Tayo po'y kakaiba sa mundo dahil ang banal na espiritu, nung tinanggap po natin si Kristo, ay binigyan po tayo ng pagbabata, pagpapasensya, pagtsatsaga, pagpapaumanhin sa mga difficult people. Sino itong mga difficult people nito? What are these people? Ito po yung mahirap pakisamahan. Mabait ka na, maganda na pagkikitungo mo sa iyo, pero ang sungit-sungit pa rin niya. Mahirap ispellingin. Alam niyo po yung mahirap ispellingin, no? May balo na ano yung spelling. A ba, O, B, O, C? Hindi mo siya maunawaan. Maya-maya, tumatawa siya. Nakangiti. Pangabagyati yung sumpong. Yan po yung pero kailangan po, meron tayong pagpapasensya po dyan.
Amen. Na mahirap pong awayin mo. Sino po sa atin yung dahil po sa nawalan ka ng pasensya, pinagsisisihan mo? May mga bagay ho tayong ganyan. Tingnan nyo lang po sa mga balita. Dahil nawalan ng pasensya, binaril. Naggitgitan sa sinuntok sa daan sa mga nagda-drive. Nagunahan sa parking, binaril din po. Excuse po. Dahil po yan sa kawalan ng pasensya. And did you know, being patient and being kind will protect you? Will make your life long. But being impatient and unkind, it will kill you. Magkakaroon ka ng premature death. Hindi ka pa dapat namatay. Marami hong ganyan, hindi pa dapat namatay. Kailan ba yun? Kahapon nata, kakbe. Pwede kayo pa-adjust mo rin. Bala may naya. Or itong kanakong kay monitor. Hello, sound check. Alam niyo po, kagabi, meron po akong pinapanood na balita. Nagigit-gitan po sila ng truck. Yung 10 malaking truck. Sinagi po niya ng talaga pong sinadya po niya. Sabi niya, hindi niya sinasadya. Parang hindi niya sinasadya. Siguro hindi niya sinasadyang patayin. Gusto lang niya saktan, pero namatay. Naipit po siya at kinalagkad po ng truck. Ilang metro po yung kadurog-durog po siguro yung buto po nun. Sisi siya dahil sa hindi niya pagpapasensya. Hello, pati yata ini ma. Hello, sound check. Namilyari? Hello, sound check. Kailangan ko po yung pasensya yun po ang kain. Masusubok tamo yun Pati ganyan. Mumunay pong masubok yung pastor. Luke chapter 6, 32-33. Ang sabi po dito, Luke 6 na po tayo. If you love only someone who loves you, will God praise you for that? Even sinners love people who love them. If you are kind only to someone who is kind to you, will God be pleased with you for that? Even sinners are kind to people who are kind to them. Madali pong mahalin o madali pong maging mabait sa taong mabait sa iyo. Pero ang tunay na Kristiyano, mabait po siya kahit doon sa mga taong masungit. Salamat po sa ilang amen. Ito po yung salita ng Diyos. Marami pong ganyan, kahit po dito sa church, sa mga Kristiyano. Ang tagal ko na po dito. Nakikita ko po yung may mga favoritism pa rin na ayaw niya kasama. Ito gusto niya. May mga ganyan pa rin ho. Pero yan po ang salita ng Diyos. Kung talagang tayo ay Kristiyano, mapiplease lang ang Panginoon, malulugod lang ang Diyos, kahit po yung masungit sa'yo, minamahal mo. And this is true love na galing po sa ating Panginoon. Na meron kang pagbabata, pagpapasensya sa mga taong difficult pong pakisamahan. Mahirap pong pakisamahan. So patience is essential in building good relationships. Kung gusto mo maayos ang iyong relasyon sa iyong katrabaho, sa kaskwela, sa bahay, dapat merong pagpapasensya. In fact, kung gusto nyo pong wala ng hiwalayan sa mag-asawa, isa sa pinaka-importanting sangkap ay yung pagiging pasensyoso. Sino po yung mga may asawa sa inyo? Kahit isa lang. Sino po yung, ayan. Ayan po, yung may isang asawa lang po. No? Ayan. Alam niyo po, bago kayo kinasal, akala po natin, no? And they live happily ever after. Kalaraman niyo ito. Kailangan yung may planong mag-asawa sa inyo, kailangan pa lang mag-practice na kayo ng pagpapasensya. Walang ideal person. Kayo naman single, 40 na kayong gaya ni single ko pa, uling mantong kayong ideal person. Wala kayong, miras kayo 50, ako manakit ideal. Uling ikaw mismo yung nakaman ideal Punta kayo mantong kang ideal, di ka rabiyado yung tangigit mo. There is no ideal person sa ating mga buhay. Ang pwede mo lang pag-pray, Lord, ibigay mo po yung plano mo para sa akin. Pero hindi ibig sabihin niya na yan ay perfect. Meron ka pa rin na mangusumisyon ka, ka po. Alam niyo po, kaya ko po sinasabi to, alam po ng misis ko ito, no? Alam niya na maiksi po ang pasensya ko. Lalo na po kapag, noon po kasi pag nagtanong siya, tapos inulit niya, mairita ako. Sinabi ko na yan, hindi mo ba naintindihan? Tinatanong ko lang, manahimik na yan. So may nahimik na, ala na, nakamangan. Nakaman, matutod na kamong ka
makadilat siyang batam. Amilyarya. Pero ngayon po, no, kapag tinanong niya, talaga kung kaya pala tinatanong niya, kailan ko lang nalaman, pag nagtatanong siya, hindi siya nakikinig. Meron siyang ibang iniisip. Joy, yung ano, ganyan. Ano. Tapos sasagutin ko, yung ganyan. Tapos tatanong siya. Joy, yung ganyan. 2 beses, di binibilang ko, no? Nung biras na yung alam mo, kako, pang-4 mo na tanong mo na yan, kako. Makisamahin lang ako yan eh. Kasi na ako bisang tumanop. Makisamahin na ako po yan eh. Marami pong naghihiwalay na mag-asawa dahil walang pagpapasensya. Yung sasabihin nila, maghiwalay na tayo kasi wala na akong nararamdaman sa iyo. Remember this, love is not based on feelings. Love is based on decision. It is volitional. It is based solely on your decision. Nung nagpakasal ka, bago ka ikasal, no, dapat ang sinabi mo sarili mo, ano man ang mangyari, mamahalin ko itong taong ito. Huwag niyong paniwalaan yung mga psychologists, dapat nandiyan pa rin kilig. Alam, kilig-kilig. Mga kilig-kampo at mga palika. Pero, wala nang kilig-kilig. Dati, nung first time mo hinawakan yung kamay niya, andyan pang magaspang niya, kikilig ka. Ngayon, kahit nag-lotion na siya, wala ka pang pakialam. Nung unang gabi na kayo ay magkasiping, yakap mo siya kahit paano, mainit, kahit pinagpapawisan mo, yun, dusog ka malisangan. But it doesn't mean na may kaluguran. Amen. Because ang tunay na pag-ibig, para o hindi, alam niyo po kung naiintindihan lang ng mga mag-asawa yung tunay na pag-ibig, walang maghihiwalay. Ang tunay na pag-ibig po, ito po ay decision. Kahit anong mangyari sa asawa mo, mamahalin mo siya. Kaya ang importanteng sangkap is pagpapasensya para hindi kayo ikatamong lalaki, bakit ka dumano. Pagpasensya kayo, hahaba po. At tandaan niyo po lagi ito, sa mga kinakasal ko lagi ko sinasabi ito. Happy wife is happy life. Gusto mong masaya ang buhay mo? Pasayan mo. Hanggang pang makatapat na yung mangutang. Tapos tinanong ko sa kanya, bakit 4 mo ng beses tinanong sa akin? Ay, manatlo 4. Bakit tinanong mo sa akin? Hindi kasi may iniisip ako, pa. May smile ko mo. Potay na kayo na naman mangan. Importanteng sangkap po ang for a good relationship. Hindi lang sa mag-asawa, kahit kanino po. Importante po yung pagpapasensya. Tanong ko po sa inyo, isipin nyo, nino rin pagpasensya nyo yan? Kayo po, pastor. Thank you po. At least pagpasensya nyo ko. Amen? Tingnan po natin yung mga sinabi ng pinakamatalinong taong na buhay ng Old Testament si Solomon. Mga sinabi po niya, Proverbs 19:11, ang sabi po niya dyan, mamandar na pala ini. Nganla ko ako na ina. Nga? Mag-restart? So, umpisang king introduction pa si bayo niya. Okay, sige. Padang ko ninin na. Okay po. Proverbs, po dyan, 19:11. Sabi po dyan, a person's wisdom yields patience. Kung ikaw ay merong karunungan, remember, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Beginning pa lang yun, pero dapat magpatuloy ka kay Lord para patuloy kang merong wisdom. Now, it is to one's glory to overlook an offense. So kung meron kang wisdom, kung talagang ikaw ay marunong na tao, hindi ka lang yung marunong academically, biyasa ka academically, biyasa lang mag-memorize din. Nang kaya alalang common sense kung minsan. Pagtaka ba, summa cum laude lang common sense sa akin. Ito po yung kung meron kang tunay na wisdom na gagaling sa Diyos, magpapasensya ka. Dahil yan ang bunga ng tunay na karunungan. Another is Proverbs 25, or Proverbs 15:18. A hot-tempered person stirs up conflict. Yung mainitin ng ulo, naghamon po ng away yan. But the one who is patient calms a quarrel. Kung ikaw ay lang po, kahit po sumisigaw na siya, ikaw po ay okay ka lang, chill ka lang po. Okay po ito, sabi po ni Solomon. Alam niyo po kasi itong hot-tempered na person, noon po, nung panahon po namin, kabataan namin, may mga biro po kami, kasi may iba po yung nachismis siya, na high blood daw po siya, nagagalit. Nung nalaman po niya, hindi daw sinabing high blood ko, totoo yan. Papalida ako buntok, kaya kami makailigami mo. Kaya kung ganyan ka, sino may sabing high blood ako? Ayan, ikaw mismo, pinapakita mo ngayon. Kung hindi ka talaga, mainitin ang ulo, kahit po ang sitwasyon, kailangan ka pong kumalma para wala pong pag-aaway. Mapapansin niyo po kapag meron na nagtaas ng boses, magtataas na ng boses.
Karami asawa makanya. Kaya nga po kapag wala kang pagpapasensya sa asawa, nag-iba na ang tono mo. Mag-iiba na rin yung tono niya. Pareho kayong sintonado. Kaya hindi na kayo magkakasundo. Proverbs 25:15, ang sabi diyan, use patience and kindness. Sabi po diyan, when you want to persuade leaders and watch them change their minds right in front of you. Ganito po atin dito. For your gentle wisdom will quell the strongest resistance. Kahit sino daw po ang ruler, kahit sino po Poncio Pilato, kahit po gaano po siya kabagsik, kung ikaw ay mahinahon po, at nagpapatuloy kang maging mahinahon, ang sabi po dyan, mape-persuade mo daw siya. Being patient and kind is very powerful. It's very powerful. Lalo na yan po ay kasama po sa bigay ng Holy Spirit po sa atin. Now, I remember po, nung pong, baka nag-start pa po ako nagpapastor noon, nagba-Bible study po ako. Hinawakan ko po almost 2 years ang Bible study ng Dorcas. Ang mga Dorcas ito po yung mga senior citizen na mga babae po. Dito po sa Diamond kay Nanay Miling. Sa one day po, after po ng more than 1 year ko pong pagba-Bible study doon, yung isang member na taga doon, nag-invite po siya ng dating pari. Nagdating pari po, para po i-persecute ako. Now, so pagdating ko, ay, ka pala yung pastor da. Sabi, kaya nakanwa, ang bata-bata mo lang. Kanya, ilang taon ka ba sa seminary? Kanya, sa Bible school po, ano lang po, 3 years po, natapos ko po ako. 3 years ka lang, ako 10 years. Kanya, dala-dala pa ho niya yung mga nanulalaritang librudang ating sacraments, retang Eucharist, o nano, ekbobanan. Agtaka ko, pinala-dala no, dito kakapal da. Tapos pinag-ano niya po ako, ganyan, ano, ako, yung lahat na napag-aralan ko, siguro ba kahit tambak ko sa'yo, hindi mo ganyan po siya magsalita. Ako sana, kung nawalan po ako ng pagpapasensya, sabihin ko, dati kang pare, o tanay na kapari yan eh. Isa mo siguro na, ma-insulto na eh. Nagpasensya po ako. Kaya kaya bekin Diyos mo. Ito di kaya magbakal ka rin Diyos mo. Diyan tamong malatin na sinabit may sana kayo niya ako. No, kung nawalan po ako ng pasensya, insultuhin ko na po siya. Ang dami ko pwedeng insulto sa kanya. Pero nagpasensya po ako. And then, ang sabi po nung may-ari po ng bahay, si Nanay Miling, sabi niya, pasensya na po kayo, tama na po kanya. Siya po yung pastor namin, siya po yung nakatalaga na magsasalita. O sige po, kanya. Alam niyo po, bago po buksan ang Bible, narinig ko po ang Holy Spirit, sabi niya, pumunta ka sa topic na love, sa 1 John. Pumunta po ako sa topic na love. Isa po sa hindi ko malimutan na pinasabi po ng Holy Spirit yung pong, if you love God na hindi mo nakikita, pero yung kapwa mo na nakikita mo, hindi mo maibig, how can you love God na hindi mo nakikita? And then, pinano ko na po yan, na yung love is kind, love is patient, ganyan po. Ito, tapos yung conclusion ko po ganito. Alam niyo po, kahit gano'n na po tayo katagal na Kristiyano, kahit memorize pa po natin ang buong Bible, kung wala kang pag-ibig, ang sabi po ng 1 Corinthians 13, 1, 2, 3, wala kang kwenta, wala kang pakinabang kung wala kang pag-ibig. Kung meron ka mang pag-ibig na makagawa ka ng mga misteryo, mga milagro, kung wala kang pag-ibig, you are nothing, sabi po ni Paul. Kahit ialay mo pa ang buhay mo, ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo sa mahirap, kung wala kang pag-ibig, wala kang makakamtan. Ano niyo po, pagtapos po nung magbimerienda na po kami niyan. Bago po kami merienda, pinanapitan po ako ito ng dating pare, sabi niya, Pastor, sorry po kanina. Nag-iba po. Kaya totoo po ito na yung use patience and kindness when you want to persuade leaders. And then, hindi pa po ito. Nagpapapunas sa akin, tinatawag pa niya akong pastor. Ito pa ang maganda kong ginawa niya. Ang ginawa po niya, siya pa ang nagbigay po ng merienda sa akin. Iniisip ko, baka may lason na ako. Pero hindi po. Wala naman po. Buhay pa ako hanggang ngayon. Nakita ko po yung pong talagang, yung power po ng patience and kindness. Na pag nanguna po yung love, yung power of love ng Panginoon, nababago po ang tao. Nakita ko po siyang nabago sa ilang minuto lang. Kaya nga po, alam nyo, gusto niyo po mabago yung sa tahanan nyo, sa office po ninyo. Kung hindi man sila mabago, at least ikaw mabago. Na hindi ka apektado. Yung pang merong nangungusumisyon ka rin. Ba't ka nai-stress? Nagpapa-stress dun sa mga, yung mukha nila, mukha ng gorilla, mukha ng unggoy sa kakabusangot po nila.
Ba't ka magpapa-stress sa mga taong yun? Ang gusto po ng Lord, lagi kang happy. Amen? Kaya nga po, use patience and kindness. Now, being patient and kind, hindi lang po yung nakikinabang ka na maganda ang blood pressure mo, maganda ang pakiramdam mo, pero i-reward ka ng Lord. Ang sabi po ni Solomon dito po sa Proverbs 25, 21, 22, if your enemies are hungry, give them food. Remember, yung pinag-aralan po natin yung sa first week is love your enemies. Sabi diyan, if they are thirsty, give them water to drink. You will heap burning coals of shame on their heads. Mapapahiya sila. Na kahit pala ginaganito kong taong ito, ginagawan pa niya ako ng mabuti, pinapakain pa niya ako. And then, the Lord will reward you. Alam niyo po yung iba, kaya dapat bigyan mo siyang pagkain. Kasi rin ang aliwa, maranop lang mo, mapalila, buntok. Ale, pero kayo, may ngana kayo na. Amen? Sino po ang hindi pa kumain? Balo mong balitang pamiyangan ka, mapali na buntok. Kaya yung tao po, bigyan mo lang daw ng pagkain, nahalatay po, kayo po mismo. Pag mainit ang ulo mo, maya-maya pag nakakain ka na. O ba't nasabi ko yun, hamon maranop ko mo pala. Pero kaya nga po sabi ng Lord, mag-fasting tayo, kasi kapag nagfa-fasting ka, pinapatay mo yung emosyon mo, pinapatay mo yung katawan mo. Doon sa galit na masasanay kang gutom. Pero yung iba, di ta mong kay, may pakabay, pastor, maranap na, mapali na buntok. Kung man may bless, kang yung MC, pinakakaba na prayer na payari niya mo, nakakabay, pastor, napakakabay yung MC yan. Hindi mo ba makaba niya rin yung ngiki mo? Kaya ito po, you will heap, sabi diyan, burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Amen. Sino po gusto ng reward? Amen. Be kind and patient sa mga taong kahit mahirap silang pakisamahan. And then sabi din po ng Proverbs 11:17, people who are kind will be rewarded for their kindness, Pero sabi diyan, but cruel people, ang sabi po diyan, will be rewarded with trouble. Kaya nga sabi ko kanina, ilan po sa atin ang dahil hindi ka nagpasensya, pinagsisisihan mo. Nilabas mo yung galit mo, hindi ka nag-self-control. Yung pong ang binaril, dahil lang po isang pulis po, pinagsasakal po yung nag-viral siya, ngayon tinanggal po siya sa serbisyo. Dahil walang pagpapasensya, inuna yung pride, inuna yung galit. Pero kung ikaw ay pasensyoso, mapagbata at mabait ka, ang sabi po ng Panginoon, dalawang verse po, nire-reward po tayo. Colossians 3:12-13, sabi niya, since God chose you to be holy people He loves, pinili tayo ng Panginoon para maging banal at mamuhay sa kabanalan, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Verse 13, make allowance for each other's faults. Magkaroon ka ng PC, dapat ikabaming PC mo, naging kapangpangan. Haba mo yung pasensya mo. And forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Amen? Kung ikaw ay pasensyoso at mabait, ibig sabihin po, mapagpatawad ka. Amen. Lahat po nakaunawa yung magsabing amen. So magmula po kayo, kung meron po kayong kilalang difficult people or kung asawa mo man yung difficult person sa buhay mo, matutunan mong mahalin siya by being patient and being kind. Number 2, excuse po, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience and kindness in unpleasant situations. Ang ibig sabihin po ng unpleasant situations, may mga sitwasyon po sa ating buhay na hindi po favorable sa ating gusto. Bakit hindi nangyayari ang gusto ko? Parang ayaw mo na, yung pong meron kang karamdaman, that is unpleasant situation, yung mahaba ang pila kung saan ka man. Napakarami pong unpleasant situation sa ating mga buhay. Pero ang sabi po, ang utos po ng salita ng Diyos sa Romans 12:12, be happy because of the hope you have. Ang sabi po dyan, yung pag-asa na meron tayo kay Kristo, be patient when you have troubles. Kung meron kang problema, meron kang unpleasant situation sa iyong buhay, meron kang unfavorable circumstances sa iyong buhay, sabi diyan, pray all the time. Kapag naiinis ka na, mag-pray ka, Lord. Huwag kayong mag-pray ng sabi nga ni Daddy Bishop, yung pong merong nag-pray, sa prayer pa lang niya,
wala na siyang pagpapasensya. Paano siya nag-pray sa Lord? Lord, give me patience right now. Kanya, right now, Lord, ngayon na. Sa prayer pa lang, bala mo yung inutos niya pa yung Diyos. So talagang wala siya pagpapasensya. Now when you pray all the time, when you pray about po sa pagiging impatient po ninyo, or kung ano man sitwasyon po natin, maging totoo po tayo sa Lord. Lord, alam mo po, nagagalit na po ako, ganito. Ako po, maraming beses po naranasan yung, Lord, magpipreach po ako, mag-attend po ako ng ganito. Pero ayoko po may galit sa puso ko. Gusto ko pong i-release ito, ibigay ko po sa inyo. By faith, kako, nagre-release na ako ng kapatawaran sa taong ito. That is how we pray. And thank you, Lord. Alam ko, matagumpay na ako. Alam niyo po sa Ephesians 4, I think 26-27, sabi po ni Paul, na do not give the devil a foothold. Ano po yung do not give the devil a foothold? No, do not let the sun go down while you are still angry. And do not give the devil a foothold. Ibig sabihin po niyan, yan tama po 26-27, no? Ang ibig sabihin po niyan, okay lang po na magalit ka, pero huwag mong hayaan na manatili ang galit mo, nalulubog na po ang araw, galit ka pa rin. Kasi bukas, baka hindi ka na magising, mamatay ka, may pa-impyerno ka, tandaan niyo po ito. Ang sabi po ng 1 John, walang taong merong galit sa puso na merong salvation. Ang kausap niya, mga Kristiyano. Huwag kayo maniniwala sa once saved, always saved. Kapag nagtanim ka ng galit sa kapwa mo, impyerno ka. Kasi po, binigay na sa iyo ang Holy Spirit. Binigay yung bunga ng banal na Espiritu. Imposibleng hindi ka pwedeng magpatawad. Kaya mo magpatawad kung gusto mo lang. Being joyful, being peaceful, being patient, being kind is a choice. These things are choices. Pwede mong piliin na maging masaya, pwede mong piliin na maging malungkot, pwede mong piliin na ikaw ay magalit, pwede mo rin piliin na ikaw ay magpasensya. It is a choice. Amen. Hindi po yan, hindi kasi dumating yung pagpapasensya ko. Hindi po, nandyan na yan. Kasama po ng banal na Espiritu yan. Ang kailangan lang, i-execute mo, i-practice mo, i-exercise mo. Amen. Now let us learn po sa buhay ng mga Israelites. Nung linabas po sila, na 400 years po silang slave from Goshen sa Egypt, linabas po sila sa wilderness. Na dapat ilang araw lang po sila sa wilderness, pero dahil sa katigasan ng ulo po nila, umabot po sila ng 40 years. Bakit po? Because of the unpleasant situation po ng buhay nila, nasa desyerto po sila, hindi na nila nakakain po yung gusto nila ng pakwan o ng mga maraming sibuyas para mamekos-mekos nila, no? Maraming bawang. Hindi nila na-experience yung mekos-mekos nila. Nagreklamo po sila. Tingnan po natin ang kwento. 1 Corinthians 10:1-11. Sabi po dyan, I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness. So nasa unpleasant situation po sila. Sabi niya, long ago, all of them were guided by a cloud that moved ahead of them. Meron naman po silang pillar of cloud by day, no, para po masilong sila sa mainit na araw. Pero magreklamo la paburin. Mareklamo pa rin po sila. Now, sabi po dyan, in the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses. Actually po, even at night, meron po silang pillar of fire para po sila ay hindi gaanong malamig. Sa disyerto po kasi parehong extreme. Pag araw po, masyadong mainit. Pag gabi naman po, masyadong malamig. So binigyan po sila ng pillar of cloud by day and pillar of fire by night para meron po silang ilaw, hindi masyadong madilim at hindi masyadong malamig. Ganun po kabuti ang Diyos. Sabi diyan, all of them ate the same spiritual food, yung pong manna, and all of them drank the same spiritual water, for they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. Tingnan niyo po, yung palang bato po doon, na umagos po yung mineral water, typology of Jesus. Nakasaad po dyan sa Corinthians, so that rock was Christ. Yet God was not pleased with most of them. Hindi nalugod ang Diyos. Hindi nasiya ng Diyos sa kanila. Bakit po? Puro sila ng reklamo. Moses, dinala mo ba ka dito para patayin? Moses, sawang-sawa na kami sa mana. Alam niyo po, bread from heaven, food of the angels, nagsawa po sila. Alam niyo po, heaven will not be heaven without God. Kung pupunta ka ng langit, napakaganda, pero kung wala ang Diyos, magsasawa ka rin. Ang sabi nila, kung ano lang, galing lang sa langit, hindi tayo magsasawa. Hindi po totoo yan. Sa Garden of Eden, no, ilang araw lang sila Adan at Eva, nagsawa sila kaagad, nagkasala kaagad.
Eto mga Israelites, yung pagkain po nila, napakasarap na tinapay, nagsawa pa rin sila. Ang hindi po kasi talaga nakakasawa, walang iba kundi si Kristo lang. Lahat ng pagpapala, kahit pagpapalang galing ng langit, hindi po yan sinasamba. Nakakasawa po ang lahat ng yan. Si Kristo lang, ang Diyos lang ang hindi nakakasawa. Kaya sa Kanya lang po dapat tayo magtiwala at patuloy na maging loyal at faithful. Na sabi po dyan, hindi po nalugod, hindi nasaya ng Diyos sa kanila dahil mareklamo po sila. Naghanap, kung babasahin niyo po yung kwento sa Exodus, naghanap po sila ng karne kasi namimiss na nga nila yung maraming sibuyas na minimekos-mekos nila sa Goshen. Kaya puro reklamo po sila. Kaya sabi niya, and their bodies were scattered in the wilderness. Ano pong nangyari sa mga mareklamo? Na walang pagpapasensya. Hindi sila, alam niyo po, okay lang kung minsan na mawalan ka ng pasensya sa tao, pero mawalan ka ng pasensya sa Diyos, delikado ka. Siguro meron sa atin dito katulad ko, nagreklamo na tayo sa Diyos. Pero napariwara po tayo. I remember po, 3 years na po ako nagdadialysis po noon. Prayer works po, umaga ng Sabado. Ang prayer ko sa Lord, kako, bakit po? Ang ganda naman ng prayer ko, pero sa puso ko, punong-puno po siya ng pagrereklamo, punong-puno siya ng bitterness. Akala ko, Lord, meron kagalingan. 3 years na akong nagpe-pray. Alam niyo po, pag uwi ko po, bigla po akong nagdumi po ng puro dugo. Nanlambot po ako, namutla po ako kagad. Nagpatakbo po ako sa hospital kay Pastor Ron. Kasama po may bahay ko. At muntik na po akong mamatay po doon. 4 na bag ng dugo po ang sinalin po sa akin. Halos kulang pa kasi wala na. 4 kami pong dinudugo pala noon, yung 2 namatay. Nung nalaman ko po yung 2 dinudugo po din sila at namatay, sabi ko, Lord, magmula po ngayon, kahit mahirap yung sitwasyon, kahit unpleasant yung situation, kahit unfavorable sa akin yung sitwasyon, hindi na po ako magre-reklamo. Kasi po sabi ng Lord, hindi kita sinusumpa o pinaparusahan. Ikaw mismo, nung nagreklamo ka, binuksan mo ang pintuan para ang mga demonyo pumasok sa buhay mo at bigyan kang karamdaman at pahirapan ka. Remember this, every time na nagre-reklamo ka sa Diyos, sa buhay mo, ini-invite mo yung mga demonyo para ikaw ay pahirapan lalo. Nawawala ang divine protection. Bakit ka magre-reklamo sa Diyos? Alam ng napakabuting Diyos, ba't ka magre-reklamo? Sa mga sitwasyon po natin, bakit tayo may karamdaman, bakit tayo may mga problema? Ang may kasalanan niyan, kundi tayo ang dyablo. Madalas tayo po. Kung bakit mataas ang sugar mo, kung bakit mataas ang uric acid mo, kung bakit mataas ang cholesterol mo, dahil matakaw ka. Pero sisisi mo sa Diyos. Kaya sabi ko nung pong nag-dialysis ako, sabi ko, Lord, hindi ko isisisi sa inyo ito, napabayaan ko po talaga ang health ko, patawarin niyo ako. I realize na hindi kasalanan ng Diyos ang mga ibang nangyayari po sa atin. Ngayon, ba't ka magre-reklamo? Lalo mong pinapayagan yung diablo. Ito po, nagreklamo sila, lahat po ng matatanda, 20 years above, kung babasahin niyo po ang Exodus at saka po ang Book of Numbers, na hinayaan po ng Diyos na mamatay muna sila bago pumasok ng Promised Land, and it took them 40 years ang kanilang mga anak para makapasok sa Promised Land. And then tuloy po natin, sabi po dyan, verse 6, these things happen as a warning to us. So warning to kaya po nakasulat, matuto tayo sa mga reklamador ng Old Testament. Na nangamamatay sila, ang dami nilang sumpa, meron pong mga ahas na lumitaw, nung nagreklamo po sila, mga cobra na, mga viper na pinagtutuka po sila, marami pong namatay. And then sabi dyan, or worship, ang sabi po dyan, as a warning to us so that we would not crave evil things as they did, or worship idols as some of them did. As the scriptures say, the people celebrated with feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. Ang sabi po dyan, and we must not engage in sexual immorality as some of them did. Causing, tingnan niyo po yung namatay sa sexual immorality po nila. Dahil nung abang wala si Moses, kung anong pinagagawa po nila, 23,000 po namatay one day. Yan po ang nagagawa po nung nagre-reklamo ka, tapos magre-rebelde ka na lang, magano na ako. Total, pinabayaan ako ng Diyos, magano na ako. Sino ang tinakot mo? Lord, dahil hindi mo sinagot yung prayer ko, ay hindi na ako susunod sa iyo, magbibisyo na ako. Sinong tinakot mo? Ang Diyos ba pupunta ng impyerno o ikaw? Ang Diyos ba mapapariwara ang buhay niya? No? Galangin mo man ang Diyos o hindi, sambahin mo man ang Diyos mananatiling banal, mananatili sa kanyang trono.
mananatili sa langit. Pero ikaw, kapag nagreklamo ka sa Diyos, impyerno ka, papunta ka, kapatid. Huwag niyo pong paniwalaan yung bang preacher na pwede mong sabihin sa Diyos kung anong nais mong sabihin. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yung kahit anong gusto mong sabihin sa Diyos, yung pong magreklamo ka, wala pong ganun. Ang nakalagay po sa Bible, yan po matuto daw tayo, na kapag reklamador ka, hindi ka nagpapasensya, wala kang kabaitan sa Diyos, wala kang pagpapasakop sa Diyos, napapahamak po ang tao. And then sabi dyan, and we must not engage in sexual immorality. Mapupunta ka na sa sexual immorality kapag nag-rebelde ka na. Verse 9, sabi po dyan, nor should we put Christ to test. Huwag mo pong susubukan si Kristo. Lord, kapag di mo sinagot ang prayer ko, ayoko na, hindi na ako mag-attend sa church. Nino pinagmaragulan mo, kapatid? And then sabi dyan, as some of them did and died from snake bites. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. And don't grumble. Ayan po, huwag kang magreklamo. Nasa Bible po. Tapos may mga preacher po naririnig ako sa YouTube na pwede kang magreklamo sa Diyos. Sabi mo lahat, lamaral la. Lamamasang Bible. Sabi niya, don't grumble as some of them did. Huwag kayong magbulong-bulungan, huwag kayong magreklamo. Amen? Baluyo po rin ang taong bubulong-bulong. Potang bubulong-bulong na rin, potang kayo mamunga na la. Sapak ng bulong eh. Ano? Matsura na yung Tagalog, no? Yung, alam niyo po yung taong dahon-dahon, wala naman dahon-dahon. Now, sabi dyan, and don't grumble as some of them did, and then were destroyed by the angel of death. Pinatay po sila ng angel of death. Dahil na magreklamo po sila. Tingnan niyo po yan, kung hindi sila nagreklamo, hindi sila papatay ng angel of death. Kung hindi ako nagreklamo, hindi nakapasok sana yung mga demonyo sa akin na na-confine ako at muntik na ako namatay. Isipin niyo po yung nagreklamo kayo, hindi gumanda yung sitwasyon, lumala pa. Pero sa katigasan ng puso mo, lalo ka pang nagreklamo, lalong humaba po yung problema at tumindi. Gumagaan po ang problema kapag ikaw ay nagpapasalamat sa Diyos. And that's why sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians 5, 16, 17, 18, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ako po, I do not give thanks to God because of dialysis, but I thank God na inalaw niya akong mag-dialysis na kahit nagda-dialysis ako, I thank Him na hindi niya ako pinapabayaan. That is how we thank God. Para sasalamatan ko ba ang Diyos, Pastor, sa kasakit ko? Magpasalamat ka dahil kahit meron kang karamdaman, siya ang kagalingan mo. Yun po ibig sabihin nun. Amen? Give thanks in all circumstances. Lord, salamat po, wala man akong perang pambayad ngayon, pero alam ko, bukas ibibigay mo na. Lord, salamat po, may karamdaman ako ngayon, pero alam ko, mamaya wala na to dahil ikaw ang kagalingan ko. By your stripes, I am healed. Amen. Kailangan mag-stay po tayo sa word ng Lord. Balik po tayo sa ano. And then, sabi diyan, these things happened to them as examples for us. 2 beses na po inulit ni Paul dito. Warning for us, example for us. Now, sabi diyan, they were written down to warn us. To warn us. To warn us again, not who live at the end of the age. Dapat po matuto po tayo, yung matitigas ng ulo, hindi umaasenso. Lalo pong, napapariwara. Amen? Sa James, 5, 10, 11. Sino po ang dapat natin gayahin? Ito po sabi ni James. Brothers and sisters, follow the example of the prophets who spoke for the Lord. They suffered many bad things, but they were patient. Sabi po dyan, sila daw po ang sundin natin, di yung mga matitigas ng ulo ng mga Israelites sa wilderness. And then, verse 11, sabi dyan, and we say that those who accepted their troubles with patience now have God's blessings. Yung nagbata, nagpasensya, at mabait pa rin kahit may mga problema sila in the midst of pain, in the midst of suffering, ang sabi po dyan, binless sila ng Diyos. Binibless po tayo ng Lord. Because being patient in the midst of pain is faith also. Kapag ikaw ay mabait, mapagpasensya, kahit po ang sakit-sakit ng pakiramdam mo, pero mabait ka pa rin, nagpupuri ka pa rin sa Diyos, yun po ay rinireward ng Lord. Kaya sabi diyan, sabi po diyan, you have heard about Job's patience. You know that after all his troubles, the Lord helped him
This shows that the Lord is full of mercy and is kind. Full of mercy and is kind. Mabait po ang Diyos. Kung bakit tayo mabait at mapagpasensya, nauna na po. Alam niyo po, pinagpapasensyahan po tayo ng Panginoon. Kung hindi tayo pinagpapasensya ng Panginoon, sabi po ng Psalms 103, He does not treat us as our sins deserve. Hindi tayo tinatrato ng Diyos kung gaano po kabigat ang kasalanan natin. Kung bawat isa po sa atin, itatrato ng Diyos kung gaano kabigat ang kasalanan natin, walang mabubuhay sa atin. Hindi pa napakagandang ano po nun, doon sa Psalms 103. Nakalimutan ko lang kung saan verse, pero nasa middle po yan. He does not treat us, ayan po, sa verse 10, no? He does not treat us as our sins deserve or repay us according to our iniquities. Kung hindi tayo sinisingil according po sa mga, kung yung ginawa mong kasalanan, kapatid, no? Kung yung ginawa mong kasalanan po, kulang pa po itong dialysis na ito. Dapat po sa ginawa kong kasalanan, nasa impyerno po ako. Pero dahil God is full of mercy, abounding in love, and He is so kind to us, hindi na tayo tinartrato na sa ating mga kasalanan. Napakabuti po ng Panginoon. Matuto po tayo kay Job. Si Job, namatayin po siya ng 10 anak sabay-sabay. In a few seconds lang po, dumarating yung mga tatlong mga ano pa niya, mga servants, 4 na servants po ito, na wala po lahat ng ari-arian po niya. Binigyan pa siya ng karamdaman ni Satanas na mga bowls, mga nagnanaknak pong mga pigsa po mula po sa ulo hanggang talampakan na inuuod. Sabi ng asawa po niya na hindi pinatay ni Satanas, sabi po ng asawa niya na dapat nagbabata rin yung asawa niya. Sabi niya, are you maintaining your integrity? Sumasamba ka pa rin sa Diyos mo? Meron ka pa rin pananampalataya sa Diyos mo? Sumpain mo ang Diyos mo at mamatay ka na lang, sabi po sa kanya. Hindi po sinabi ni Job, o nga, no? Sawang-sawa na ako sa buhay nito. Bakit nangyari ito? Wala naman akong ginawang kasalanan. Dapat ganun po ang reaksyon ni Job. Pero sabi niya, isa kang hangal na babae. Magpapasalamat lang ba tayo sa Diyos dahil sa mabubuting bagay na tinatanggap natin? Hindi ba dapat din tayo magpasalamat sa mga troubles na meron tayo? Yung una sa chapter 1, sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, purihin ang pangalan ni Yahweh. Dahil po sa pagbabata ni Job hanggang huli, alam po natin ang kwento, double blessing po ang binalik ng Panginoon sa kanya. Binigyan siya uli ng 10 anak na walang singganda at sintalino po, highly favored po ang mga anak niya. Yung kayamanan po niya, doble po. Ang buhay po niya, more than 200 years old, dinoble din po ng Lord. Kaya alam mo kapatid, ang sabi po ng 3:31 na pala, no? Pero sabi po ng James, I think James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial. Because having stood the test, he will what? Ang sabi po dyan, he will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Yung nagbata ka, nagpersevere ka, kahit meron kang pagsubok, pinagpapala po ng Diyos yun. Sino po may mga pagsubok ngayon katulad ko? Magbata po kayo. Instead na ano ka po, alam niyo po, kapag ikaw ay merong problema, merong pain na nararamdaman sa buhay mo, nagpupuri ka pa rin sa Lord, masaya ka pa rin, yung dyablo nalilito. Pinayagan po ng Diyos na si Satanas ay talaga pong sirain ang buhay ni Job. Pero naka-round 2 lang si Satanas, umalis na po siya. Umalis na po, hindi nagtagumpay kasi nakita niya ni Satanas na sumasamba pa rin, faithful pa rin, loyal pa rin si Job, kahit ganun na ang sitwasyon niya, loyal pa rin siya sa Panginoon. Alam niyo po, kapag naging tapat ka sa Lord, naging loyal ka sa salita ng Panginoon, lalayasan ka ni Satanas. I remember nung nasa COVID facility po ako, nag-iisa po ako sa kwarto na medyo madilim pa. Araw-araw ang naririnig kong boses ng Diyos na never give up, always pray. Si Satanas, namatay na yung katabi mo, ikaw nang susunod. Sabi ko sa kanya, 14 years na akong namamatay, ay nagdadialysis pero hindi mo ako mapatay-patay. At hindi rin ako mamamatay dito. Sabi niya, lalabas ka ng abo katulad nila. Hindi ka na makikita ng pamilya mo. Hindi mo ako mapapatay. Araw-araw yun po sabi niya. Remember, 2 weeks po ako doon. One day, segad ko na po. Siniakmate ko na, sabi ko, okay ako. Matay ako, sige, mamamatay ako. Kung mamamatay ako, kasama kita, hindi. Uuwi ako sa langit, panalo pa rin ako. Alam niyo po, ilang araw po noon, may nahimik, kaya ako naitindam. Naalala ko po yung sinabi ng Lord, nung ibibigay ko sa iyo ito, sabi ni Satanas, kung sasambahin mo ko, away from me, Satan. It is written, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga po, importante, alam mo ang Word of God. Nakasulat, sabihin mo. It is written, sabi ng Panginoon, worship the Lord your God and serve Him only.
Tapos na ang boxing, lumayas po siya. Gusto niyo lumayas ang mga demonyo sa buhay po niyo? I-checkmate niyo po sila sa salita ng Diyos. Hold on to the Word of God. Being joyful, being peaceful, being patient and kind, full of love. Amen. At rinireward po tayo ng Lord po doon. So patience is the ability to endure stress without complaining. Amen? Without complaining. Kasi if you complain, para mong pinaparusahan, ini-invite ang sarili mo at pinaparusahan mo sarili mo. Ini-invite mo yung sarili mo. Ini-invite mo yung mga demonyo para ikaw ay parusahin. Parusahan, no? Number 3 po, last point lang po ito. Ang sabi po dito, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience and kindness in waiting upon the Lord. Sino po dito ang mga hinihintay na mga answered prayer katulad ko sa Panginoon? Marami po. Now, we need to learn to wait. In the Bible, kapag sinabi mong waiting upon the Lord, ay meron kang patience and kindness sa Diyos. To wait upon the Lord, it means to hope in the Lord, to put your trust in the Lord. Kaya sabi po dito sa Romans 8:25, but if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Kung wala pa yung pinagpe-pray mo, wait for it patiently. Being patient is being kind. If you are patient and kind, meron kang joy and peace as you wait from the Lord yung answer ng prayer mo. Amen. So sabi po diyan, no, we wait for it patiently. Maging sa Psalm 37:7, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Maghintay ka sa Panginoon. Don't worry about evil people who prosper. Or fret o huwag kang magtampo about their wicked schemes. Huwag kang mainggit. Minsan sinasabi mo, Lord, bakit itong kapitbahay ko? Bakit yung ibang tao, drug lord sila, ang sama-sama nila? Ang ganda ng buhay nila. Sabi po dyan, no, don't worry about the people. Sa ibang salin po, do not envy people na masasama. Kahit po ganyan ang kalagayan mo, wait patiently for Him to act. Hindi pwedeng hindi matatapos ang wilderness natin, kapatid, o yung bagyo ng buhay po natin. But hintayin po natin ang Lord. Lamentations 3:25-26, the Lord is good to those who wait for Him. That means if you are not waiting for the Lord, pinangungunahan mo ang Lord. Meron po ilan na po yung kakilala ko mga business people na nagmadali po sila, lalo po silang napahamak. Parang ako po, nagmamadali po kami noon. Umabot po ng 6 million ang aking utang, nagkademanda, may mga death threat. Ito po yung dahilan na nawala po yung health ko kasi for ilang years, stress po ako. Sira na pala ang health ko. Sira na pala ang kidneys ko. Hindi po sulit. Hindi talaga sulit po. Nakaka-stress lang po na nagmamadali kang yumaman. Yung iba po sa inyo, limbawa, for example na lang, yung pong meron kayong, ano yung tawag niyo po, nagre-recruit, multi-level marketing, networking. Alam niyo po, noon po, nung nagtrabaho ko dyan, 18 years old pa lang po ako, yung boss ko, marami siyang pinasukan na mga multi-level marketing. At ako pinag-practice na, 18 years old po ako, para ako mag-seminar. I've learned sa mga seminar na yun, kailangan bulahin mo ang tao para bumili siya. Napakasama po nun. Pabayaan mo magdesisyon ng tao, huwag mong bula-bulahin. Wala na mag-amen na. At hindi ko alam kung sino po yung nagne-networking sa inyo, pero alam ko po yan. Kung nung ka mamula, hindi ka kikita. Pero walang Kristiyanong bolero. Kasi po, kung talagang bibili yan, ang Lord ang kikilos. Hindi yung bunganga mo na nagsisinungaling at fina-flatter mo yung tao, nagiging exaggerated ka na, nagkakasala ka na, yung dila mo, dila na ni Satanas. Kahit hindi ka mambola, yung blessing, hahabulin ka kung si Lord ang hahabulin mo. Salamat sa ilang amen. Amen. Nung ako kaya kayo, gawa na kayong business niya, ako makiabe ka rin. Yung kumikita niyan, alam niyo po, 18 years old ako, alam ko na po yan, ang dami ko na pong networking na pinasukan din, no? Yung kumikita, yung nauna. Pag kumita na sila, ibabagsak na po nila. Lamaran, demonyo lang. Sasabihin nila, hindi, yung mga ano dito, yung mga founder dito, founder ng ganyan, hindi babagsak to. Wala pa akong nakitang networking na hindi nagsara. Since the 90s. Kung sinasabi nyo, may bago to, hindi magsasara. Ang dami nang naloko din sa Bitcoin na yan. Bakit? The love of money is the root of all evil. May mga kilala akong pastor, may ganyan po. Ay, makakalunos na.
mga kalulus, buti, sabi ko po, alipo, balo ko yan ako. Alam niyo po, ang laki ng interest na binibigay. Alam niyo po, may tao bang magbibigay ng malaking interest? Ba't di nila niya suluhin? Diba? Tapos, anong produkto yung malaking interest? Mag-isip kayo, malaki pa yung kita sa shabu o tsaka cocaine? Anong produkto ang pwedeng malaking interest? Anong gagawin po nun? Yung kita po doon, galing po sa mga naloloko. Kaya pag naano na po nila, wala na. Ang sabi po ng Proverbs, maganda po yung hindi ka nagmadali. Hayaan mo ang Lord ang magpala sa'yo. Dahil siguradong hindi mawawala yan. So magmula po ngayon, kung nasa networking kayo, tuloy niyo po, pero huwag kayong mambola. Huwag na yung nagkakasala po. You will be condemned, ang sabi ni Jesus, kung ano man ang lumabas sa bibig mo. You will be either be acquitted or be condemned. Lahat po na nakaunawa sa sinabi ko, magsabing amen. Psalms 27:14, wait patiently for the Lord and be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Maging matapang ka, be bold and courageous. Big sabihin yan, magtiwala ka sa Lord. Maging matapang ka, hindi ka pababayaan ng Lord. Amen? Tingnan niyo po si Abraham. Ilang years po naghintay si Abraham? More than 25 years. Ang tanda po niya. Senior citizen na pinangakuan ng Lord. Pero sabi ng Hebrews 6:15, then Abraham waited patiently. Hindi po nagreklamo sa Diyos si Abraham. Waited patiently and he received what God had promised. Paano po itong waited patiently? How did Abraham wait patiently? Dito po sa Romans 4:19-21, without weakening in his faith. This is how he waited patiently. Hindi na pinabayaan na manghina ang pananampalataya niya. So kung meron kang hinihintay, kapatid, parang ako po, 17 years, almost 17 years na po akong nagpe-pray na lumaya po sa dialysis. Ang sabi ng diablo, tigilan mo na yan. Pag tinigilan ko, anong mangyayari sa akin? Kung pinaniwalaan kong diablo, nung 3 years pa lang ako nagdadialysis, matagal na po akong patay. Magsa-17 years na po ako nagdadialysis this coming January. Lagi kong naririnig ang demonyo, walang nangyayari. Pero sabi ko, meron. Kaya mahaba ang buhay ko dahil prayer works. Amen? Prayer works. Mabuti po ang Lord. And then, without weakening in his faith, kaya lalo ko pong, ako rin po, pinaano ko yung pananampalataya ko, lalo akong kumain ng salita ng Diyos, nag-meditate ng salita ng Diyos. Huwag kayong magtampo sa Panginoon. Lalo kayong mag-attend ng church, mag-attend ng CU, mag-devotion, mag-pray. Without weakening in his faith, ang sabi po dyan, he faced the fact that his body was as good as dead since he was about 100 years old. And that Sarah's womb was also dead. Napakatanda na po nila. Pero hindi po siya nanghina sa kanyang pananampalataya, yet he did not waver through unbelief. Paano po siya nag-wait patiently? Pinatibay niya pananampalataya niya kahit hindi po siya nag-entertain ng doubts. Hindi siya nag-entertain ng anumang unbelief sa kanyang buhay, sa kanyang puso at isipan. Sabi po dyan, he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Sa paghihintay ni Abraham na more than 25 years, lalong lumakas ang kanyang pananampalataya. This is how we should wait patiently upon the Lord. Hindi ko alam kung gaano na po kayo katagal nagpe-pray, kung baka mas matagal pa kayo nagpe-pray kaysa sa akin. But what is important, kung alam mong nasa Bible yan, always pray and do not give up. Ang sabi po ng Proverbs, ng Luke 18:1. Kung alam mo, sigurado mong kalooban ng Lord. Ako po, sigurado ako ang kalooban ng Diyos kagalingan sa tao. Dahil nakasulat na matay siya, hindi lang para sa kasalanan natin, para din sa ating karamdaman. Amen. Kaya sigurado ako, kaya pinanghahawakan ko po kahit anong sabihin ng demonyo, sabihin ni Satanas. Lalo ko pinapalakas po ang aking pananampalataya. Hindi ko tina-entertain yung mga negative thoughts. Sabi niya, being fully persuaded, dapat mo fully convinced ka. Kung mabubudol-budol ka lang, pabudol-budol ka sa Diyos. Bagamat masama po, hindi magandang gaano po, no? Kung magpapaloko na kasi ang Diyos, hindi kanya lolokohin. Tapat ang Diyos sa mga taong nananatiling tapat sa kanyang mga salita na pinanghahawakan po natin. Kahit anong mangyari, alam po natin, it will come to pass ang mga pinagpe-pray po natin. Amen. It will surely come to pass. Si Abraham po being fully persuaded that God had the power to do what He had promised. Kaya ba ng Diyos na pagalingin tayo? Kaya ba ng Diyos na pagpalain tayo? Kaya po niya, walang imposible sa Diyos. Ang tanong, kaya mo bang magbata? Kaya mo bang maghintay? Yun po ang tanong. Because God has His own perfect time. Sa tamang panahon, tutugon, ibibigay ng Diyos. Amen. Kaya alam niyo po,
Yung mga naghihintay sa Lord, meron tayong strength. Meron tayong lakas. Because ang sabi po ng Isaiah 40:31, but those who are waiting for the Lord will have new strength. Waiting for the Lord is putting your hope in God, trusting God, kahit hindi mo naintindihan, Lord, I trust you. Kahit napakaraming taon na. And they will, sabi diyan, they will get wings like eagles, running, they will not be tired, and walking, they will have no weariness. Hindi tayo mapapagod maghintay, hindi tayo mapapagod maglingkod sa Diyos, hindi tayo mapapagod mag-pray, hindi tayo mapapagod mag-church. Because as we learn to hope, as we learn to trust in the Lord, as we learn to wait upon the Lord, God will renew our strength every day, na parang si Abraham. So patience requires the willingness and determination to wait. If you are willing and determinado ka, panghawakan mo, kapatid. Katulad ni Abraham, kung determinado ka. Alam niyo po, kay Abraham, napaka-imposible nun. Nakakita na kayo ng 100 years old, 90 years old si Sarah, nagkaanak pa. Wala po, pero sa Diyos, walang imposible. Bakit po naging imposible? Dahil nang hawakan si Abraham. Hindi niya pinabayaan na manghina ang kanyang pananampalataya. Pinalakas pa niya ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-entertain ng unbelief. Fully persuaded po siya na kaya ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Sinong naniniwala na tutuparin ng Diyos ang pangako niya sa kanya? Amen. Praise the Lord. Mag-review na po tayo, believers, patience and kindness na bigay po sa atin ng Holy Spirit. Patience and kindness towards difficult people. Patience and kindness in unpleasant situations. Patience and kindness in waiting upon the Lord. Ecclesiastes 7:8-9. Finishing is better than starting. Patience is better than pride. Marami po sa atin marunong lang mag-start. Mag-start ng business, mag-start ng ano. Pero ang mahalaga, paano ka makatapos. Marami sa atin nakakilala sa Panginoon, na born again, yung iba nag-backslide. Hindi po nalulugod ng Diyos yan. Ang gusto po ng Lord, tapusin po natin ang ating takbuhin, ang ating lakbayin sa mundong ito bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Kaya mas mahalaga po yung ikaw ay nagtatapos kesa sa nag-uumpisa ka lang. Ibig sabihin po yan, kailangan mong tapusin na mayroong pagbabata. Ang hirap pong tapusin ng mga ilang bagay kung walang pagbabata, kung walang patience. Tanggalin po natin ang pride po natin. Control your temper, for anger labels you as a fool. Isa kang hangal kung lagi kang nagagalit na lang, lalo na sa Diyos. Ang dapat po, lalo po tayong magtiwala sa Panginoon. Now we have learned about the importance of being patient sa mga difficult people, sa unpleasant situations po natin, and waiting upon the Lord. But alam niyo po, we need to learn to be patient din po sa pagdating ng Panginoon. This is the most important of all. Ang sabi po ng James 5:7-8, Dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Sino pong naniniwala na malapit na dumating ang Lord? Another question. Sino po ang excited na dumating ang Lord? Dapat po. Alam ko po, sige po, patuloy lang kayo sa pangarap nyo. Patuloy lang kayo sa mga ginagawa po ninyo, sa mga karir nyo, business nyo. Pero dapat mas nakakahigit ang Diyos. Talagang naghihintay ka na dumating na siya. Amen po ba? And then ang sabi po dyan, consider the farmers who patiently wait for the rains. Alam po natin kaya nung nagbabata yung mga farmer, mga magsasaka, in the fall and in the spring, they eagerly look for the valuable harvest to ripen. So kayo rin, ang sabi po ni James dyan, you too must be patient. Take courage. Ang sabi po yan, take courage. Magpakatibay kayo sa inyong pananampalataya, for the coming of the Lord is near. Amen. So always be patient and kind in all seasons of your life, because great is your reward in the Lord. Amen? Amen. Lahat po ng meron pong pagpapasensya ngayon na mag-i-exercise ng pagpapasensya at kabaitan, magsabi po ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo.